Alam mo yung moment na nag-ipon ka ng lakas ng loob para magsabi ng totoo. Yung tipong kalmado ka lang pero totoo yung nararamdaman mo. Tapos sasabihin mo lang na nasaktan ka. Pero imbes na makinig sila, bigla kang parang nasa korte. Iniimbestigahan ka. Pinipilit kang ipagtanggol yung sarili mo na parang ikaw pa yung may kasalanan. Minsan nangyayari yan sa simpleng usapan sa kusina o kaya sa isang late night na chat na akala mo magiging maayos pero biglang liliko, biglang magiging mabigat tapos mapapansin mo na lang hindi na ito tungkol sa nararamdaman mo kundi tungkol na sa kung paano kanila kayang kontrolin. At kung naranasan mo na yung masabihan ka na masyado kang sensitive pagkatapos kanilang itulak sa limit mo, kailangan mong marinig to. Kasi may isang malaking pagkakamali na madalas hindi napapansin ng mga taong may mabuting intensyon, lalo na yung mga taong marunong umintindi. Akala mo kasi pareho lang kayo ng goal. Akala mo pareho kayong naghahanap ng ayos, ng linaw, ng koneksyon. Pero ang totoo, magkaiba kayo ng laro na nilalaro. At yung hindi mo pa alam, yun mismo ang dahilan kung bakit lagi kang nauubos sa dulo. Hindi ito simpleng away ng dalawang tao, hindi ito pantay na conflict. Ito ang tinatawag na hindi balansing laban. Ikaw, naghahanap ng koneksyon. Sila, naghahanap ng kontrol. At sa oras na maintindihan mo yan, mag-iiba ang paraan mo ng pagharap sa kanila. Kaya ngayon, kailangan mong baguhin ang sistema mo. Hindi ka pwedeng umasa sa emosyon lang. Kailangan mo ng bagong paraan. Isang mas matibay na approach at ang foundation nito ay dalawang bagay lang, detachment at strategy. Ang detachment, ibig sabihin titigil ka sa pagbibigay ng emotional energy. Hindi mo na sila papakainin ng reaction mo. At ang strategy, ibig sabihin hindi ka na mag-iimbento ng sagot sa gitna ng gulo. May sistema ka na susundin, kahit pressured ka, kahit pagod ka. Ang Gray Rock Method. Ngayon, simulan natin sa pinakaunang tool na kailangan mong maintindihan. Karamihan sa mga toxic na tao gumagana sa tinatawag na supply. Ibig sabihin, yung galit mo, yung lungkot mo, yung mahahabang paliwanag mo, lahat yan ang nagpapagana sa kanila. Isipin mo na lang parang isang simpleng eksperimento. May stimulus, may reaction, tapos may reward. Kapag pinipindot ka nila at nag-react ka, nakakakuha sila ng reward. At bawat beses na ginagawa mo yon, mas lalo mong pinapalakas yung cycle. Pinapatunayan mo sa kanila na may control sila sa'yo. Kaya para maputol yan, kailangan mong gamitin ang isang technique. Ang tawag dito ay Gray Rock Method. Ang ibig sabihin nito, tatanggalin mo ang emosyon sa interaction. Gagawin mong sobrang neutral ang sarili mo. Parang bato, walang reaction, walang drama, walang energy na pwedeng kunin. Sa totoong buhay, ganito ang itsura nito. Sasabihin nila na, ang drama mo, na dapat ang sagot mo lang ay, okay sige. Minsan sasabihin din nila na, unstable ka. Ang sagot mo lang dapat ay, narinig kita. Hihingi sila ng explanation, pipilitin ka. Pero ang sagot mo lang dapat ay, hindi ko pag-uusapan yan. Hindi mo sinusubukang manalo sa usapan. Ang ginagawa mo, pinapatay mo ang usapan, tinatanggalan mo ng hangin. Dahil kapag wala silang nakuhang reaction sa'yo, wala silang makukuhang reward at unti-unti, mawawala ang interest nila na kontrolin ka. Pero kailangan mong maging handa dahil dito pumapasok ang pinakadelikadong parte. Kapag nagsimula ka ng hindi mag-react, hindi sila titigil agad. Sa totoo lang, mas lalo pa silang lalala, mas lalo silang magiging aggressive, mas lalo silang mang-uudyok. Parang vending machine lang yan. Kapag pinindot mo at walang lumabas, hindi ka agad aalis. Pipindutin mo ulit, mas malakas, minsan papaluin mo pa. Ganyan din sila, kapag hindi ka na nila makuha sa normal na paraan, isha-shake ka nila, pipilitin ka nilang mag-react. At dito ka madalas bumabagsak, dahil kapag nag-give in ka sa moment na yon, tinuruan mo lang sila na kailangan ka lang nilang i-pressure ng mas matindi. Para makuha ka ulit, kaya kahit anong mangyari, kailangan mong panindigan, kahit tahimik ka lang, kahit walang reaction, yun ang panalo mo. Ang Yellow Rock. Pero hindi lahat ng sitwasyon pwede mong gamitan ng sobrang lamig na approach. Lalo na kung kailangan mo silang makatrabaho o kaya may connection kayo na hindi mo basta pwedeng iwasan. Dito papasok ang pangalawang tool na kailangan mong gamitin, ang tinatawag na Yellow Rock. Ang Yellow Rock parang upgraded version ng Gray Rock. Pareho silang walang emotional reaction. Pero ang kaibahan, sa Yellow Rock may konting social politeness sa labas. Ibig sabihin, sa surface mukhang maayos ka, mukhang cooperative, pero sa loob, wala kang binibigay na emotional energy. Halimbawa, nag-message sila sa'yo ng puno ng insulto. Sinabihan ka na, wala kang pake, ang selfish mo. Sa halip na ipagtanggol ang sarili mo, ang sagot mo lang, hi, salamat sa message mo. Ang deadline ng project ay Tuesday ng 3 PM. Paki-confirm kung nakuha mo ang files, salamat. Mapapansin mo, hindi mo pinansin yung insulto, hindi mo inaddress yung emosyon. Ang ginawa mo lang, sinagot mo yung kailangan sagutin, yung facts, yung logistics. At yun ang pinaka-importante sa Yellow Rock, pipiliin mo lang sagutin kung ano ang may silbi. Ang tunay na power nito, hindi lang sa pagkontrol ng interaction, kundi sa kung paano ka nakikita ng ibang tao.
Kasi ang mga manipulator, mahilig gamitin ang silence mo laban sa'yo. Ipapakita nila sa boss, sa kaibigan, o kahit kanino, para palabasin na ikaw ang mahirap kausap. Pero kapag yellow rock ang gamit mo, nawawala ang narrative na yon dahil sa papel, mukhang maayos ka, mukhang professional, mukhang reasonable. Pero sa likod nun, hindi ka nila makuha, hindi ka nila ma-provoke, wala silang makuhang kahit anong reaction mula sa'yo. Ang compassionate detachment. Pero paano kung hindi mo sila pwedeng iwasan? Paano kung pamilya mo sila? O kaya araw-araw mo silang kasama? Dito papasok ang isang mas tahimik pero mas malalim na approach, ang tinatawag na compassionate detachment. Sa halip na i-cut off mo sila emotionally ng biglaan, gagawa ka ng mental barrier. Isipin mo na may glass wall sa pagitan nyo. Nakikita mo sila, naririnig mo sila, pero lahat ng emosyon nila tumatama lang sa salamin at dumudulas pababa. Hindi siya pumapasok sa sistema mo. At dito mo babaguhin ang tanong mo sa sarili mo. Imbes na isipin mo na bakit nila ginagawa to sa'yo, tanungin mo, ano kayang pakiramdam ng isang tao na kailangan laging may control? Sa simpleng shift na yan, hindi mo na siya personal na tatanggapin, magiging observer ka na lang. Pero mag-ingat ka, lalo na kung isa ka sa mga taong mabilis makaramdam. Dahil ang pag-intindi sa kanila, hindi ibig sabihin na kailangan mo silang iligtas. Hindi ibig sabihin na responsibilidad mo ayusin sila. Kasi ang totoo, hindi mo kayang ayusin ang isang system na sira na ang design. Hindi mo kayang mahalin ang isang tao para magbago ang ugali niya kung ayaw niya mismo. At hindi mo kayang ayusin ang problema gamit lang ang empathy kung ang problema ay nasa mismong structure na ng pagkatao nila. Kaya yung glass wall, hindi lang para protektahan ka, kundi para ipaalala sa'yo ang realidad. Ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-common na bitag na halos lahat nahuhulog. Ito yung tinatawag na JAD, Justify, Argue, Defend, Explain. Ito yung instinct mo kapag mali ang pagkakaintindi nila sa'yo. Gusto mong linawin, gusto mong ipaliwanag ang side mo. Halimbawa, sasabihin mo, hindi ko sinasadya, pagod lang ako dahil full shift ako. Sa tingin mo nag-e-explain ka. Pero sa kanila, binigyan mo sila ng dalawang bagong attack point, yung intention mo at yung trabaho mo. Kaya simula ngayon, kailangan mong mag-install ng mental firewall. Titigil ka na sa pag-justify, sa pag-argue, sa pag-defend, at sa pag-explain. Dahil sa moment na ginawa mo yan, hindi ka na nakikipag-usap, nakikipaglaro ka na sa sistema nila, at doon ka nila laging matatalo. Ang BIFF method. Ngayon, kung hindi ka na mag-e-explain, hindi ka na makikipag-argue, ano ang gagawin mo? Dito papasok ang isang system na pwede mong gamitin sa bawat response mo, ang tinatawag na BIFF method. Ibig sabihin, brief, informative, friendly, at firm. Ang goal nito, hindi para manalo sa usapan, kundi para isara ang pinto sa drama. Kailangan maikli lang ang sagot mo, diretso sa punto, walang extra na emosyon, at walang pwedeng kapitan na kahit anong detalye. Halimbawa, nag-message sila sa'yo ng galit, sinabihan ka ng kung ano-ano, ang normal mong instinct, ipagtanggol ang sarili mo. Pero sa BIFF, ganito ang sagot mo. Hi, hindi ko ito pag-uusapan sa chat. Kung may tanong ka tungkol sa schedule, sabihin mo lang, salamat. Mapapansin mo, maikli lang, may impormasyon tungkol sa boundary mo, may konting politeness para hindi ka magmukhang hostile. Pero malinaw din na hindi ka papasok sa gulo. Walang hook, walang opening, walang dahilan para pahabain pa ang usapan. At kapag paulit-ulit mong ginagawa to, mapipilitan ang usapan na maging productive o tuluyan na lang itong mamamatay. Dahil wala na silang makuhang energy sa'yo, wala na silang mahahawakan para paikutin ka. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang laban dahil ang pinakadelikadong weapon ng ganitong klaseng tao ay ang gaslighting. Ito yung paraan nila para baliktarin ang realidad, para pagdudahan mo ang sarili mong memorya at maramdaman mong ikaw ang mali kahit hindi naman. Kaya kailangan mong protektahan ang sarili mong perception. Kailangan mo ng external anchor. At dito papasok ang isa sa pinaka-underrated na skill, ang pagiging dokumentarya ng sarili mong experience. Sa bawat interaction, maglaan ka ng kahit 1 minuto. Isulat mo ang eksaktong nangyari, hindi emosyon, hindi interpretation, kundi facts lang. Ano ang petsa, anong oras, at ano mismo ang sinabi nila. Sa ganitong paraan, kapag sinabi nila na hindi nila ginawa yon o hindi nila sinabi yon, hindi ka aasa sa memorya mo. Hindi ka magdududa sa sarili mo. May hawak kang malinaw na record ng realidad. At dito unti-unti bumabalik ang control sa'yo. Hindi dahil natalo mo sila sa usapan, kundi dahil hindi ka na nila kayang baliktarin. Hindi ka na nila kayang lituhin. At mas lalo, hindi ka na nila kayang manipulahin tulad ng dati. May isa ka pang tool na madalas hindi napapansin, pero napakalakas kapag natutunan mong gamitin. Ito ang tinatawag na somatic validation. Ibig sabihin, matuto kang makinig sa katawan mo, hindi lang sa sinasabi ng ibang tao.
Kasi sa ganitong klaseng sitwasyon, madalas maganda ang tunog ng salita nila. Maayos magsalita, minsan may halong lambing, minsan parang concern pa. Pero kung papansinin mo ang katawan mo, iba ang sinasabi nito. Biglang sumisikip ang dibdib mo, kumakalamang sikmura mo, o parang bigla kang napapagod. Yan ang signal na hindi tugma ang salita sa intensyon. At sa laban na to, mas dapat mong pagkatiwalaan ang nararamdaman ng katawan mo kaysa sa naririnig mo. Dahil ang nervous system mo, mas mabilis makadetect ng threat kaysa sa isip mo. Kapag may hindi tugma, kahit gaano kaganda ang pagkakasabi, piliin mong paniwalaan ang pakiramdam mo. Dahil yan ang unang linya ng depensa mo laban sa manipulation. At sa dulo ng lahat, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ang pakikitungo sa high conflict na tao, hindi tungkol sa panalo sa argumento. Hindi mo sila matatalo sa ganung paraan. Kahit anong paliwanag mo, kahit anong effort mo, hindi yan ang laro nila. Ang tunay mong goal ay mabawi ang espasyo sa isip mo na matagal na nilang kinukuha. Mabawi ang kontrol sa sarili mong emosyon, sa sarili mong perception, at sa sarili mong desisyon. Kapag ginamit mo ang gray rock, tinatanggalan mo sila ng supply. Kapag ginamit mo ang BIFF, tinatanggalan mo sila ng chaos. At kapag nag-document ka, tinatanggalan mo sila ng kapangyarihan na baliktarin ang realidad mo. At unti-unti mong mapapansin na hindi ka na ganun ka-reactive at hindi ka na ganun kapagod. At higit sa lahat, nagsisimula mo nang makita ulit ang sarili mo ng malinaw. Madali itong maintindihan sa isip, pero mahirap itong gawin sa aktwal na sitwasyon. Kaya kailangan mong paghandaan, hindi yung aasa ka lang sa reaction mo sa moment. Gumawa ka ng plano, isipin mo na agad, kapag ginawa nila ito ang magiging sagot ko. Kapag pinressure nila ako, ito ang gagawin ko. Dahil kapag handa ka na, hindi ka na basta-basta matitiinag. At tandaan mo, hindi mo kailangan lumaban ng mas malakas, kailangan mo lang matutong mag-isip ng mas malinaw. At doon nagsisimula ang tunay mong kalayaan.